beloved Brother Greg Peralta. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At God bless aking co-preacher, Brother Eli Boy, manalang, at tayong lahat ay manalangin. Dakil at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama Banal, sa araw na ito, sa kunang panalangin po, hallelujah, ng aming minamahal ginagalang po na Evangelist Wildis Tadalmed at Time Prophet Loving There is Jesus. Patuloy namin pinapabot ang aming taus-pusong pasasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis niyo po sa aming pong isinagawa, mahal na Panginoon, na 15 years church anniversary sa lugar pong ito ng Bangar Outstation, o Diyos. At higit, mahal na Panginoon, pinapasalamatan po namin, mahal na Panginoon, pagkilos, pagbabadam po sa amin ng iyong banal presensya. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo kaligtasan na aking pong dadalhin. Sa gana akin, wala akong magagawa, patawarin niyo po ang bawat sa amin, sa inyo po kami nasumpungan, sa aming mga pagkakasala, patuloy niyo po kaming kahabagan, kaawaan, patawarin, mahal na Panginoon, at patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin, katalinuhan, karunungan, kaalaman, mahal na Panginoon, sa mga salita, mahal na Panginoon, na aming mapapakinggan at dadalhin ng iyong lingkod. Hallelujah. Ikaw maglagyan ng mga salita sa aking malabi, sa iyo kami maasa. Ito po sa dalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sabay-sabay namin sinasaway lahat ng uri mga dangang bilipan daw. Hindrances, cast out right now in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon at God bless po. At bago po tayo magsimula ng ating pong Bible study, yung ating pangangaral, ako muna po ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal po sa banal na pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na patuloy po natin sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang ating mahal na Panginoong Jesus. At pinapabot ko rin po ang dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating beloved dearly honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet, loving there is Jesus, at 10 po ng mga beloved Chirguen Almeda family, at sa lahat din po ng mga ginituang turo at aral po na iniwan po ng ating beloved dearly Assistant Pastor Linas C. Almeda, ang ating beloved Mamadir. At sa lahat po, mga minamahal ng ating po makapatiran, magandang hapon po. Purihin ng Diyos at gandi po sa ating aking mga co-preachers, co-workers, at sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, Nanding Manalang, 10 po ng kanya pong pamilya, ating beloved Mr. Florence, kanyang sweetheart, purihin ng ating mahal na Panginoon. Pwede po ba tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon? At tayo po ay pinagpala dahil nung araw, ito po ay masukal at maraming pinagdaan ng pagsubok. Talagang bunga talaga ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord, ng ating malapastor, ang lahat ng bagay. Dahil talagang, kumbaga sa karayom, talagang pinasok yung butas ng karayom. Pero ito, pinagpala. Happy 15 years church anniversary po sa lugar pong ito ng Bangar Outreach. At nung araw, Bible study lang po dito dito sa Bangdi pa po dito. Marami pong mga lugar na pinagdadausan po natin. Wala po tayong pastoral house. Wala po tayong regular na gawain po dito. Pero dahil sa ito po ay naabot ng panalangin po ng ating mahal na pastor, ito na po mga minamahal pinagpalang tunay ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia at basahin natin ito at sundan niyo po. At ang goal natin, mga minamahal, langit. Amen? Sinong gusto ng langit? Magsabi ng praise the Lord. O sinong gusto ng buhay na wala hanggan? Pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sabi mga kapatid ng Book of Matthew chapter 7, verse 13 and 14, sabi, doon basahin natin, basahin niyo po dyan, at ito ay
naglalaman na ang sabi na tayo raw ay inuutusan. Ito ay command ng ating mahal na Panginoon na tayo ay pumasok. Sabi, pumasok sa makipot na pintuan. At tayo rin po ay lumakad sa makitid na daan. So, ibig sabihin, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hindi laging rosas. Kumbaga, merong challenge, merong mga obstacle na dadaanan. Inuulit ko po, ang sabi, tayo raw po ay pumasok sa makipot na pintuan dahil maluwang ang daan patungo sa pagkapahamak. At marami doon ang mga pumapasok. Pero ano po itong makipot na pintuang ito? Ito yung pintuang panlangit. At yung makitid, mga minamahal, na daan, ito yung daan patungong langit din. Amen. Kaya hindi po simple lang. O hindi madali ang papuntang langit. At hindi rin po basta-basta, mga minamahal, magkamit ng buhay na walang hanggan. Kailangan marami kang isosurrender. Nung namulat tayo sa katotohanan di ba? Ang dami natin sinurrender. Dahil nalaman natin ang katotohanan. Nung araw, mga kapatid, nung hindi pa tayo namulat sa katotohanan, di ba? Inaakap natin yung ayaw nating maiwan-iwan. Bakit? Kasi yung niyayakap natin ayoko to, mahal to, antik to. Panahon pa ito ng Kastila. Panahon pa ito ng kopong-kopong. Dito ako namulat. Dito rin ako mamamatay. Ito nakagisnan ko. Pero nung tayo po ay naabot ng salita ng ating mahal na Panginoon, nung magkaroon ng krusada ng San Fernando, anong year po yan? 1996. At narinig natin yung purong-purong salita ng ating mahal na Panginoon. Tinanggap natin itong ng buong puso. Nagbagamat, mga minamahal, naririnig natin yung iba, gagalit sila sa pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, ng ating mahal na pastor. Dahil ang sabi, di ba, sa Revelation, 9:20 ba yun? Ang pagsamba sa kahoy, sa bato, sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa demonyo. Galit na galit tayo. Di ba? Bakit daw pinapakialaman yung ating reliyon, yung ating paniniwala? Pero nung malaman natin ang katotohanan, napalaya tayo. Hindi pala yung tunay na Diyos. Hindi pala yung tunay na Panginoon. Nalaman natin ang tunay na Panginoon at Diyos. Napakabait na sa langit. Ngayon sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen? So bakit natin, mga minamahal, tinanong kanina kung sino ang gusto ng langit? Lahat naman tayo ay nag-comply. Tayo ay nag-reply. Amen. Sino bang ayaw ng langit? Di ba? Gusto natin ang langit. Higit gusto natin buhay na walang hanggan. Amen. O uulitin ko, baka yung iba hindi nakapag-amen kanina Di ba? O sinong gusto ng langit, magsabi ng amen. Okay, parang kulang isa pang tanong, sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Sure pumalakpak muli ng malakas na palakpak sa malapang. Ngayon, mga minamahal, yan. Kasi na-assign ako rito, 1997. Ito kay Brother Jan 15 years.
bilangin nyo po, 1997 up to, hindi, hanggang 2005 lang ako eh. Ilang years yun? 5 years lang. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Ito ay mga bunga ng panalangin po ng ating ginagalang nating buting ibanglista, Wildy Estrada Almeda. Kaya ang sabi, huwag nating kakalimutan ang mga dakilang gawa ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya po natin ito naabot. Di ba? Hindi lang po 15 years. Yung iba nandito, 20 years na. Yung iba, 30 years na. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang makapangyarihang gawa, ito po tayo, nananatiling matibay, matatag. Amen? At patuloy sa mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng pagsubok. Sa kabila po ng mga hamon sa buhay. So sa Biblia, mga kapatid, mga minamahal, gutom na po ba kayo? Okay. Hindi natin inaalintana yung gutom eh. Ang iniisip natin, anytime now, pag nag-rapture langit na, buhay na walang hanggan. So may nagtanong. Sabi niya, guro. Sabi niya, ang tanong, ang sabi niya, guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan. Kaya nga ako po, tinanong ko sa inyo eh. Sinong gusto ng langit? Lahat tayo gusto ng langit. Ito ang tanong niya. Sabi niya, guro, ano ang kanyang gagawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Anong gagawin, mga minamahal? Basahin natin. Andiyan yung sagot eh. Okay. Matthew chapter 19, verse 16 and 22. Mateo 19, 16 hanggang 22. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, anong ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapot kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. 22, datapot nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen. Amen. Yun tayo nakapag-amen. Say praise the Lord. Okay, ginigising lang natin yung mga gutom nating tiyan para makasaot yan. Di ba? Siyempre, pag gutom ka na, di ba? Hinahalukay na yan yung tiyan natin ng bulate. Baka hirap mag-amen. Siyempre, pag nag-amen ka, di ba? Madagdagan yung gutom mo. Pero pag nag-amen ka mula sa puso, matatanggal yung gutom mo. Dahil pinapakain natin yung ating kaluluwa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. So nagtanong siya. Hindi ko na po basahin. Nabasa na natin eh. Okay. Inisa-isa, 10 utos. Diba? Huwag kang papatay. Mahal na Panginoon, di ako pumapatay. Ano pa? Huwag kang magnanakaw. Mahal na Panginoon, di ako nagnanakaw. Ano pa? Huwag kang sasaksi. Sa di katotohanan. Kailangan, lagi tayo na sa katotohanan eh. Mahal na Panginoon. 3 na. Ilan ba yan? 10? Okay. Pasado. Pasado siya ron, no? Lahat, nasunod niya. Kaya, ramdam niya, buhay na walang hanggan na to. Pero ang sabi, ang sagot,
Kasi sabi niya, anong mabuting bagay ang gagawin ko, mahal na Panginoon? Guro, para ako ay magmana ng buhay na wala hanggan. Sabi, dalawa lang eh. Ingatan. Ingatan mo yung mga utos. So naingatan niya. Nabanggit doon, isa-isa, 10 yun. Yung 10 Commandments. Mahal na Panginoon, ang susunod ko yan. So pangalawa, mga minamahal, para magmana ng buhay na wala hanggan. Para altar call na ba tayo? Kasi nasagot na yung tanong eh. Guro, anong mabuting bagay para magmana ng langit, buhay na wala hanggan? Ingatan. Isa-isa, malapay, nasunod ko yan. At yung huli, mga minamahal, sabi doon, anong sabi? Sumunod at pumarini. Sumunod. Okay. So, ingatan at yung ating pagsunod. So, nalungkot yung binatang mayaman. Napakahirap yatang sumunod. Lahat ng bagay, isurrender mo. Lahat ng bagay na nasa iyo, talagang i-pull out mo yun, wala na matira. Kaya napakahirap talaga makitid, makipot papuntang langit Nalungkot yung binata na mayaman. Umalis. Hindi niya kayang sumunod Naingatan nga niya, mga minamahal, ngunit nung sinabi ng malapay noon, sumunod at pumarini, hindi niya nagawa. Dahil ang hirap ngang iiwan yung kayamanan mo. Yung katanyagan mo. Yung kasikatan mo. Di ba? Lahat na. Paano yung sikat na sikat ako sa bahay sa lugar namin. Siyempre, mawawala ako ng rank. Yeah? Hindi na ako titingalain. Parang ganun. Pero kung gusto natin ng langit, buhay na walang hanggan, hindi natin yun isipin. Pinakamahalaga sa atin, pag naingatan natin, nasunod natin, tiyak merong langit, buhay na walang hanggan. Di ba? Kasi hindi natin hawak yung ating buhay. Napakaikli ng ating buhay. Napakaikli ng buhay ng isang tao. Di ba? Hindi natin alam, bukas, mamaya, di ba? O sa isang linggo, o sa isang buwan, o sa susunod na buwan, kinuha na tayo ng mahal na Panginoon. Di praise the Lord. Dahil naingatan natin, nasunod natin, walang kalugihan. Yung pinaghirapan natin rito, yung sinakripisyo natin dito sa lupa, sa ating mundong ginagalawan, nagtiis tayo, o pumikit man tayo rito, sa ating mundong ginagalawan, pagdilat natin mga minamahal, dahil iniingatan natin, sinusunod natin, makita na natin mukhaan ang ating mahal na Panginoon. Pero kung ayaw pa natin mga minamahal, siyempre it is appointed man's once to die. Di ba? Pag ayaw natin mga kapatid, siyempre tuloy-tuloy lang tayo. Kunin man tayo o hindi, sa kamatayan o rapture na, tayo kunin. Pero habang hindi pa bumabalik ang ating mahal na Panginoon, dahil hindi natin alam ang oras at araw at panahon, di ba? Ito tayo, pinaghahandaan natin ang kanyang pagbabalik. Iniingatan natin ang utos, ang salita ng ating mahal na Panginoon at patuloy natin itong sinusunod. So paano mga minamahal ang tanong ito? Paano maingatan? Paano ito mga minamahal masunod? Paano natin ito maingatan? Paano natin ito masunod? Ang sabi mga kapatid sa Hebrews chapter 12 verse 25, huwag daw tayong tatanggi. Yan. Nakuha niyo po ba? Yan. Huwag tayong tatanggi, sabi ng Biblia. Gusto natin langit, di ba? Amen? Gusto natin buhay na wala hanggan. Sabi, para magmana ng buhay na wala hanggan, 100%, ingatan at sundin. So, paano maingatan? Basahin natin. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 25. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggis sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Yan.
Paano magmana ng langit, buhay na walang hanggan? Ingatan at sumunod. So para maingatan at masunod natin ito, wala po tayong tatanggihan. Makapag-amen po ba tayong lahat? Dahil pag oras ng pagbibigay, punta muna ako sa CR. Di ba? Pag oras, talagang tinataon na sa oras ng pagbibigay. O, ibig sabihin, tinatanggihan niya eh. Di ba? Nasunod niya, nakapagpuri siya sa mahal ng Panginoon. O nakakapagbahagi magpatotoo. Pero pag oras ng pagbibigay, ayaw na. Merong ganyan, naalala mo, brother? Tinawag siya, ang tawag sa kanya, Sister CR. Bakit? Tinawag siyang Sister CR. Kasi pag oras ng pagbibigay na, nandyan na yung Asher-Asheret. Punta siya sa CR doon. After ng pagbibigay, pero one time mga kapatid, kwento lang sa akin eh, pero totoo raw nangyari. Pagpunta niya sa CR, mga minamahal, pagpunta niya sa CR, may nakasalubong siya. Laking tao, brother. Nakaputi. Pero sabi niya, kilala ko naman lahat ng mga choir member dito na brother. Pero kakaiba yun. Bago siya nag-CR, mga minamahal, hinarang siya. Sabi sa kanya, sis, magbigay ka muna bago ka mag-CR. Takot siya eh. Oo, nagbigay muna siya. Pero hinanap niya yung kung sino yung brother na yun. Eh siguro, anghel ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi may kaugnayan sa ating kaligtasan. Lahat ng ating ginagawa, pagpupuri, yung pananalangin, yung ating madamang presensya ng mahal na Panginoon, yung pagbibigay, pakikinig ng Word of God. Diba? Kaya wala tayong tatanggihan. Wala tayong tatanggihan, mga minamahal. Dahil lahat po ng ating mga ipinapangaral, lahat ng mga ibinabahagi sa atin, na mga salita, dito sa banal na pulpito ng ating mahal na Panginoon, ito ay sa ikabubuti natin. Hindi po sa ikapapahamak. Amen? Di ba? Kaya huwag tayong tatanggi para tiyak, sigurado, may langit at buhay na walang hanggan. Pangalawa, para maingatan at para masunod natin, kailangan, sabi sa una kasi, huwag tatanggihan eh. Kailangan mga kapatid, 100% susundin natin ito. Nang walang pag-aalinlangan, walang agam-agam. Amen? Walang katanungan. 100%. Pwede ba 99%? Ay, hindi pwede. Sabi ng Biblia eh, babasahin natin yan. Sa Book of James, chapter 2, verse 10. Kailangan na buo, 100%. Kindly po, read it. James chapter 2, verse 10. Dito po sa aklat ng Santiago 2, talata po ay Gs. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Amen. Yan. Kaya yan po ang iingatan natin. Na wag po tayong magkasala sa iisang utos. Yan. Kaya nga yung binata nasunod niya lahat, pero sa iisa, hindi niya nasunod. So nagiging walang kabuluhan lahat ang kanyang pagsunod. Hindi niya naingatan Kailangan tuparin natin. Hindi natin pwede sabihin, malapahin, napakahirap Ang hirap ng utos. Pero sabi ng banal na kasulatan, pag umiibig ka sa malapahin, walang mahirap. Di ba? Pag nagmamahal kang tunay sa mahal na Panginoon, walang mahirap. Gagawin mo ang lahat ng bagay. Gagawin mo ang lahat ng paraan para mabigyan mo ng kaluguran at kalwalatian ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Kasi gusto natin langit eh. Yun ang goal natin. Yun ang hangarin natin. Wala nang iba pa. Yung magpakayaman pa tayo rito, hindi na yun. Kung meron mang pagpapala, praise the Lord. Pero dapat nakasentro pa rin sa pangako ng Diyos, langit. Dito kaya tayo pinagpapala, mga minamahal, para lalo tayong magpatuloy. Amen? Para lalo tayong gamitin ng mahal na Panginoon. Lalo ngayon, mga kapatid, sa kabila po ng pandemic, pero ang mga Kristiyanong tunay, hindi pinagkulang, hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa lahat ng mga natatanggap natin pagpapala, huwag tayong maghinawa. Ha? Huwag tayong maghinawa, magbigay, magkaloob para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, para sa iyo ito. Mahal na Panginoon, para sa gawain mo ito. Di ba? Walang katanungan. Kaya naman po, mga kapatid, binabasbasan yan ng ating mahal na Panginoon. Yung matapat mong pagbibigay, yung matapat mong paglilingkod. Amen? Walang katanungan sa ating buhay. Basta tayo tuloy-tuloy. Di ba? Laging forward, walang atrasan sa paglilingkod. Panay abante. Kung paano nung tayo'y makakilala, simula nang tayo makakilala, hanggang ngayon, mga minamahal, dapat pinipreserve po natin yung ating kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kailangan pinipreserve natin, iniingatan ito. Dahil ang kukunin ng ating mahal na Panginoon without blemish, without spotless, without wrinkles. Kahit na tumatanda na tayo, ang dami ng wrinkles eh. Pero sa spiritual, hindi natin dinudungisan yung ating pananampalataya na ibinigay sa ating libre ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan. So para matiyak, sigurado tayo, wala tayong pipiliin at dapat 100%. Di ba? Sa 10, ay huwag natin bawasan yung 10. Dapat buo. At pag nag-rapture na, mga minamahal, kung dito, nagkikita-kita tayo, pagdating ng rapture, magkikita-kita pa rin tayo sa langit. Dahil isa lang ang pupuntahan natin. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin eh. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin, oh, meron akong sariling bahay doon. Hindi tayo magkapit bahay doon. Hindi po. Dahil pagdating natin sa langit, isa lang lugar tayo. Doon sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ang gagawin natin, walang sawa, hindi tayo mapapagod magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Wala nang hirap doon, sabi ng Revelation chapter 21 verse 4, wala nang kamatayan, wala nang pagsubok, wala nang pag-uusig, wala na lahat ng kapigatian. Doon, pagdating natin sa langit, walang hanggang kaginhawahan, kapayapaan, kagalakan, ang gagawin natin, magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. So, kailangan ito nakapreserve. Ha? Pag nakapreserve po ito, sariwang-sariwa. Di ba? Hindi ka nagsasawang magpatotoo kahit na ito panahon pa ni kopong-kopong. Di ba? Kahit galing pa ito sa baul. Ha? Kung sa tao, mga minamahal, pinagsasawaan, paulit-ulit na lang. Pero sa Diyos, sa paningin ng ating mahal na Panginoon, precious yan, holy. Amen? Holy yung ating pagpapatotoo. Sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 7 and 8. Ha? Yung pagpapatotoo natin, ito'y holy, banal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung mga patotoo natin, ito'y hindi galing sa atin. Ito'y galing sa gawa ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Na tayo po ay pinagpalang lubusan ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan, ang patotoo nila, noong araw wala silang bahay, wala silang sariling tahanan, wala silang sasakyan. Pero nung sila po, mga minamahal, mainit, na naglingkod sa ating malbay, na-preserve nila yung kanilang pananampalataya hanggang sa mga oras na ito. Tingnan niyo po ang buhay po nila, pinapasagana, patuloy ng ating mahal na Panginoon. Yung walang bahay, ngayon meron ng bahay. Amen? Magandang bahay. Meron pang sasakyan. Meron ka ng bahay, meron ka ng sasakyan, meron ka ng sariling tahanan, may maganda ka pang trabaho. O what for pa? May plus buhay na walang hanggan. Sabi nga, sino ang hindi susunod at maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Magpatuloy tayo. Dahil anumang oras, pwedeng babalik ang ating mahal na Panginoon. At eto tayo, ready, walang pag-aalinlangan.
So kasunod mga kapatid, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 and 23. Ha? Sabi natin 100% eh. Anong klaseng 100% yun? Ha? Sabi, anong 100% na yan? Na sinasabi na maingatan yung ating pagsunod para tiyak at sigurado tayo ay malangit na at magmana ng buhay na walang hanggan. Unang Tesalonica 5:22 at 23. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Iyan. Tingnan nyo mga kapatid. Para ma-preserve ang salita ng malapit na nasa atin na pinagkaloob, kailangan yung espiritu natin, yung katawan natin, yung kaluluwa natin, kailangan laging nakatuon sa pangako ng Diyos. Laging naniniwala at sumasampalataya sa mga napapakinggan niya dito sa banal na pulpito. Lahat ay ina-accept niya, lahat tinatanggap niya. Mabigat man o hindi, ina-accept niya. Dahil gusto natin busugin yung ating espiritu. Gusto natin busugin yung ating katawan. Gusto natin busugin mga minamahal lahat na nasa ating buhay. Dahil gusto nga natin na malangit at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Habang inihanda po ang Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi rito, ulitin ko po, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din naman, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo, ano yung sinasabi natin 100%? Ano po ito yung buo? Ha? Yung ating pong, nabasa natin, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, at yung ating katawan. Yan. Para pagparito ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo pintasan. Di ba? Mamaya, rapture na eh. O bakit yung mga kasama ko, umaangat na? Hindi naman tayo pwedeng sumabit sa palda ng nanay natin. Di ba? Bakit ako hindi na rapture, mahal na Panginoon? Baka sabihin natin, hindi ka kasi nagbibigay. Lahat po ba tayo nagbibigay? Malapay, bakit ako hindi na-rapture? Nag-short ka pa eh. Ayun. Kaya nung nag-rapture, na-short. Di ba? Kaya kailangan buo eh. Di ba? Sundin natin. Kailangan in and out, sa loob at sa labas ng banal na gawain, o sa loob at labas ng bansa. Kailangan pinamumuhay po natin ang inutos at pinangaral sa atin ng ating beloved parish in the Lord. At lahat ng mga itinalaga ng ating mahal na Panginoon, mga ordained preachers, di ba? Kahit medyo bata-bata yung nilagay ng mahal na Panginoon, pasalamatan natin. Ang mahalaga, pinapakain tayo ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo pinagkukulang. Di ba? Busog ka na physically, di ba? Busog pa sa spiritual. Kaya ang tunay na mga Kristiyano, nag-iingat sa salita ng ating mahal na Panginoon at sinusunod ito. Asahan natin, pag-uwi natin, mga minamahal. Yung problema mo, wala na. Punong-puno ka na ng kagalakan, punong-puno ka na ng kasiyahan. Amen? Dahil sumasa iyo ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So paano maingatan at ito'y buong puso nating masunod na walang pag-aalinlangan? Yan. Dito sa Ephesians chapter 4 verse 3. Yan. Basahin natin. Malalim na Tagalog yun nandyan, yung pagsakitan. Pero kung aalamin natin sa dictionary, ito'y pagsikapan. Ephesians chapter 4 verse 3. Malapit na po tayong magtapos. Sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo 3. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Iyan, okay. Baka sabihin natin, pagsakitan.
Saktan ko nga tong kapwa ko, sabi ng Biblia eh. Pasakitan ko nga to. Pero hindi yun ang meaning nun. Ang meaning nun sa pinakamababaw na Tagalog, pagsikapan. Para tiyak, may langit at buhay na walang hanggan. Amen po ba? O palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 3. Napagsakitan ninyong ingatan, yan. Kasi kung i-words natin, pagsakitan ko nga ingatan to, saktan ko nga ingatan to, hindi, malayo eh. Wala sa grammar eh. Okay? Ang sabi rito, papalitan natin sa mababang Tagalog, tignan nyo sa dictionary, sa English po is endeavoring. Endeavoring. Yan. Napagsakitan, kung i-change natin, hindi naman tayo nagdadagdag eh. Hindi naman tayo nagbabawas. Kumbaga, ibababa lang natin. Yung madaling maunawaan. So, sikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So, kailangan kaisa tayo. Di ba? Kailangan kapanalig tayo. Di ba? Meron bang ano dito? Meron bang iglesia ni Batman? Meron ba ditong dating doon? Wala. Lahat tayo, Jesus Miracle Crusade. Di ba? Kaya hindi pwedeng mag-iba. Dahil iisa lang ang pananampalataya. Isang bautismo. Kaya kung anong kaisipan ng ating beloved pastor, ng mga beloved children, ng lahat ng mga tinalaga ng mga preachers or ordained preachers, kailangan kaisa tayo. Di ba? Opi, ano po ba ang atin? Yung dati. Ano po ba yung dati? Kung ano yung ginagawa natin? Pagpapakainit, yan. Tayo ay makiisa. Kung ano po yung mga ikagaganda at ikaayos ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Para ano? Maisulong po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya wala nang maidahilan ang tao. Wala na po. Hindi na tayo sisisihin. Hindi sabihin ng kapitbahay mo, hindi mo ako sinyaran eh. Hindi mo ako hinayuhan. Kumpleto na tayo. May Facebook Live. May live streaming. May regular na gawain. Kahit na pandemic lockdown, may mga gawain. Hinihipo yung mga kapulisan, yung mga kasundaluhan. Di ba? Na ang ating ginagawa, mga minawal, panlaban sa COVID-19. Di ba? Kaya kung ang Kristiyano may COVID-19, nagpupuri lang sa mahal na Panginoon. Yun ang ating medisina, magpupuri sa mahal na Panginoon. Yung COVID-19, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Yung bata, ano ginawa? Nagpuri sa mahal na Panginoon. Na lockdown, nagpuri. Na balita ito, nagpuri lang. Yung bata, pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa COVID-19. Kaya walang kalugihan. Hindi ka lugi. Di ba? Kahit bigay ka ng bigay, hindi ka lugi. Bakit? Kasi tiyak mo yung kaligtasan mo. Yung pagdalo mo, hindi ka rin lugi. Di ba? Yung oras mo sa gawain sa pananambahan, from the start, 9 a.m. to 10 o'clock, di ka lugi. Ay, hindi nag-amen. 10 o'clock eh. 10 o'clock. Kaya ba natin yun? Pero sabi mala pastor, more praising, more blessing. Amen. Di ba? Pero pag nililimitahan natin yung ating paglilingkod, tama na 1 oras. Tama na 2 oras. Sige, ang pagpapala mo hanggang 2 oras lang. Yung pagpapala mo hanggang 5 hours lang. Pero kung mahaba yung pananambahan mo at pagsamba sa mahal na Panginoon, naku, walang sawa, dadaloy sa atin ang masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, putulin ko muna po ito, magpasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Yung ate ko, sa Kuwait, trabaho po siya, sa sa parang office. Marami siyang mga nakakahalubilo. Isang araw, mga minamahal, through message, video chat, hindi ko po siya makausap ng maayos. Sabi niya, nahirapan ako huminga. Hindi ako makapagsalita, pero pinipili na hindi siya makapagsalita. Masama yung pakiramdam niya. Yung sintomas ng COVID-19,
lagnat, trangkaso, may sipon pa ba yun? Sipon, tapos ubo, hindi siya makapagsalita. Pag maliligo siya, magbuhos siya sa isang tabong tubig. Nanginginig na siya. Nahirapan siya. Umakbang. Tapos nag-message yung kapatid ko, yung pangalawa, sabi niya, brother, hindi ko lang sinasabi kay ate, COVID-19 yun. Kasi pinorward nung ate ko yung sintomas. Hindi lang niyang masabing COVID-19. Pero yung kapatid ko sinabi niya, brother, COVID-19 yun. Sige, pag-pray natin. Through text, kasi hindi ko na makausap through video chat eh. Sabi ko, ate, sundin mo to. Yung panalangin na ito. Yan. Banggitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Magsisi ka. Alam niyo po, nung na-text ko po yun, kasi ilang linggo na, talagang hindi nakaka-recover. Yung kapatid ko rin po, nag-pray din siya. Kaya nung mabalitaan namin, siguro mga mahigit na 2 weeks, salamat sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ang himala ng ating dakilang Diyos. Siya po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Through the first prayer po yan ng ating mahal na pastor. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pagpapakainit. Yung ating pagdalo. Sa amin, ang mga beloved workers, talagang napakahirap. From the start, anong oras? 6:00, gising ka. Kaya nagpapasalamat po ako sa dako ng Tayog. May mga nagigising doon, 3:00, 2:00, 4:00. Ako minsan, mga minamahal, anong oras na ako? Pero salamat sa ating malapay, sinisikap naming manalangin, magpuri. Bakit? Hindi lang para sa amin, para yung mga kapatiran maabot ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi pag hindi kami nag-pray, talagang walang pagpapala. Di ba? Mga kapatiran, ma-out of blessing. Siyempre, mga kapatiran natin, busy sa trabaho, sa negosyo, maliban itong nag-lockdown, pero salamat sa ating mahal na Panginoon, nandyan yung prayer ng ating mahal na pastor. Yung mga workers po na nagpipray sa inyo, yan, naaabot po kayo ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa amin lang, mga minamahal, tama na 1 oras na prayer, tama na 2 hours prayer, pero kailangan namin mag-pray mahaba. From the morning to afternoon, mula gabi, o mula umaga, tanghali, gabi, nagpipray po kami. Para ang mga kapatiran pagpalait ng ating mahal na Panginoon. At salamat naman sa ating mahal na Panginoon. Nagpapatuto ang ating mga kapatiran. Pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pwede po ba tayo mag-praise the Lord lahat? Pwede po ba tayong pumalakpak ng malakas na palakpak sa malapad? Kasi nakakataba ng puso pag nakikita natin mga kapatiran. Talagang yung eagerness nila sa paglilingkod. Di ba? Walang reserbasyon, tuloy-tuloy. May pagsubok man o wala, may problema man o wala, may makain man o wala, ito, mainit na dumadalo patuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil pag ikay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga labos natin, kung meron tayong laban sa ibang bansa, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pati yung mga kamag-anak natin, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil sa dako ng Jeddah, kinontak ako ng pinsang ko. Sabi niya, brother, insan, dito ako sa ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag-pray mo nga, yung asawa ko ay lockdown. Yung asawa ko ay makapunta rin dito sa Jeddah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. After 1 month yata, hindi ko na maalala, andun na rin yung kanyang sweetheart. Nabautismohan na rin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, hindi masasayang yung ating paglilingkod. Isa sa pamilya, mga minamahal, na naglilingkod, family niya, iligtas na malapay, proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw isa, kasama mo pa yung asawa mo,
kasama mo pa yung anak mo, ay di mas matibay yung prayer. Di ba? Hindi lang i-save kayo, hindi lang save yung loved ones mo. Nandiyan pa yung mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord! Mga kapatid, yan. Pwede po ba akong magdagdag pa? Okay. Kasi sabi ng aking ko-preacher kaya wag madiliin Hindi, gusto ko 15 lang Pero kung hindi ba inip mga kapatiran, gawin ko 1 oras. Ano bang gusto nyo? 15? Ilan minutes na ako? Ha? Anong gusto nyo? 2 hours? Sabi ko kanina, 10:00 payag kayo? Sabi, more praising, more blessing Di ba? Hindi lang pagpapala. Gusto natin ng langit Di ba? Buhay na wala hanggan. Wala na praise the Lord mga kapatiran Kasi hanggang 10:00 na Ayaw nyo doon. Di ba? Anniversary, Sunday service, may overnight pa. Magpalakpak muna po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang pinapoint natin, mga minamahal, yung pagpapahalaga natin, yung pagmamahal natin. Sa salita ng ating mahal na Panginoon na ipinangaral sa atin ng ating pong parents in the Lord, ng ating buting evangelista, Wildy Estrada Almeda. Mga minamahal, katunayan, kami po dito na mga beloved workers, wala po kami sa ganitong kalalagayan kung hindi totoo ang ipinangaral sa atin. Kaya totoo ang Biblia. Sabi nga, for the kingdom of God is not in words, but in power. Nakita namin yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kahit napakahirap maging manggagawa, kahit napakahirap maging mangangaral, ito tinatayuan namin. Dahil ma-out of blessing kami. Dahil yung pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, may kaugnayan sa ating kaligtasan. Pag hindi tayo sumunod, mga minamahal, pag hindi kami sumunod, o hindi tayo sumunod, mga kapatid, ma-out of blessing ka na, walang pagpapala, wala pang langit. Pero ito, mga minamahal, bagamat makitid, makipot, pintuan, ang daan, ngunit ito ginagawa natin dahil gusto natin ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, dagdagan po natin, ang sabi mga kapatid, 1 Timothy, chapter 1, verse natin, paano, sinulat niyo po ba? Pwede ba natin, yung tanong, paano natin maingatan ng buong puso at ng buong yung pagsunod natin ng walang pag-aalinlangan. Paano? Yan, dagdagan natin. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 19. Kindly po. Dito po sa unang Timoteo, 1:19 ang talata. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Yan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Okay? Basahin niyo na lang yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Na ating pong ihandog ang ating mga sarili. Offer yourself a living sacrifice, holy and acceptable. Yan, basahin nyo na lang po yan. Itala nyo po. So dito po mga minamahal, sa 1 Timothy, chapter 1, verse 19. Okay, paano maingatan? At paano natin masunod ng buong puso ang utos ng ating malapay para tiyak at sigurado yung kaligtasan. 1 Timothy, ikalawa pala to. 1 Timothy, okay. 19. Naingatan mo ang pananampalataya at mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Say praise the Lord! Yan. So paano po? Maingatan at masunod. Tandaan nyo yung mga una, ito'y dagdag. Paano? Kailangan meron tayong konsensya. Alam niyo yung konsensya? Umaalis yun eh. Sabi nyo, ako ang iyong konsensya. Nakuha niyo po ba? O palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kakausapin ka ng iyong konsensya. Di ba?
O buti pa yung mga unbelievers eh. May konsensya eh. O, sabi nyo, ako ang iyong konsensya. O, mag-safeguard ka. Di ba? Eh kasi kung ano-ano yung gamit, hindi pala mabuti sa katawan, masisira yung balat mo. Di ba? Ito ang tama. Sabi ng kanyang konsensya, ito ang tama para sa balat mo. Puputi ka kahit hindi ka na gumamit ng glutathione. Ako ang iyong konsensya. Amen. Kaya pag alis ng konsensya, ako ang iyong konsensya. Magtapat ka na. Diba? Dumalo ka na. Amen? Magpakainit ka na. Mismo na yung konsensya mo ang nagsasabi para sa kaligtasan mo. Hindi na Biblia. Diba? Hindi na malapa yung konsensya mo na. Ang mahirap kung wala tayong konsensya eh. Diba? Kaya nga, saliksikin. Tignan natin kung tayo nga ay nasa pananampalataya pa. Baka iba na. Baka ibang katuruan na yan. Against na tayo. Diba? Kaya kailangan lahat tatanggapin natin. Wala tayong tatanggihan. Diba? Kaya kapag may konsensya tayo, salamat konsensya. Totoo ang sinasabi mo. Kaya magtatapat na ako. Magbibigay na ako. Yung itong kapwa mananampalataya ko, sinabi ng konsensya mo, puntahan mo ang iyong kapwa mananampalataya mo. Nanlalamig, nanlulupaypay, akayin mo sa gawain. Di ba? Sabihin mo, Brad, o kaya sis, wag na tayo dyan sa panlalamig. Malapit na mag-rapture. Di ba? Malapit na maggunaw ang mundo. Yung mga tao ngayon, mga minamahal, sabihin mo, malapit na, magbalik malapay nung. Baka itong big one, rapture na, hindi natin alam. Di ba? Hinihintay nila yung big one. Kung anong mangyayari sa tao, sa mundo. Pero tayo hindi natin hinihintay yung big one. Mangyayari talaga yon. Ang hinihintay natin, yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nakuha niyo po? Okay. So, hindi ko pa alam kung anong sasabihin sa inyo ng inyong konsensya. Di ba? Kayo na nakakaalam. Pero ang maganda, mga kapatid, kahit hindi na magsabi sa inyo yung inyong konsensya, ito na Biblia. Ingatan natin ang salita. Sundin natin ang salita. Sundin natin ang mga pangangaral. Ingatan natin ang mga napakinggan nating turo sa atin para tayo ay tiyak at sigurado magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Gayon mga kapatid, tiyak na ba talaga tayo? Parang hindi yata lahat tiyak eh. Kailangan alam natin. Brad, hindi ako tiyak. Wala, rapture. Ako, Brad, tiyak. Sama-sama tayo, rapture. Tiyak po ba tayo? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang salita ng ating mahal na Panginoon, para maingatan at masunod, kailangan iimpukin natin. Iipunin natin. Di ba? Saan ba yan? I-segregate natin. Ito, kabanalan, diyan ka. Di ba? Malapang yun, diyan ka. Nakapreserve. Pagdalo, dito ka. Di ba? Yung pagkikinig ng word of God, dito ka. Amen. Sa pera, talagang masinop ang Ilocano eh. Di ba? Ito, para sa kuryente. Ito, para sa bahay. Ito, para sa module. May bayad ba yung module? Okay. Ito ay para sa gawain. Di pinagpala. Di ba? Na-manage natin yung ating kaligtasan. Amen? Ipunin natin. Sabi ng Biblia, basahin natin. Malapit na po tayo magtapos. Kindly po. Book of Proverbs, chapter 7, verse 1. Last 3 verses na lang po. And Book of Psalms, chapter 119, verse 11. And last verse, Proverbs chapter 4, verse 13. Kindly po, aking co-preacher, Brother Eliboy, sa Proverbs chapter 7, verse 1. Mga Kawikaan 7:1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Amen. Yan. Impukin. Di ba? Pag medyo ayaw natin yung ayoko yan. Ito gusto ko, wag. Kailangan impukin natin. Para pagdating ng araw, ano ba yun na, ko dyan, na impok? Magamit ko nga. Di ba? Ano pa yung isa? Magamit ko. Ano pa yung na-impok ko? Ito. Di ba? Nagagamit natin ito.
Nagagamit natin to everyday ng ating lifestyle. Di ba? Amen? Kaya kung meron manghikayat sa atin, Brad, bisyo ka muna. Brad, magsugal ka muna. Brad, manood muna tayo ng sine. No. Ayaw naming makiayon sa buhay sanlibutan. Wala na kami doon. Dito na kami. Binago na kami ng malapayon. Pinabait na kami ng Panginoon. Ngayon, tinutungo namin langit, buhay na wala hanggan. Iwanan mo na yan. Sama ka dumalo. Doon, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Mapapakinggan mo ang purong-purong salita ng Panginoon. Ang pakikinig, 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 pakikinig. Hindi na sa iyo magsawang pakikinig, lalong lumalago yung ating pananampalataya. Amen? Dumating man ang sakit, dumating man ang karamdaman, hindi tumatakbo sa mga medisina, sa mga doktor. Ang ating great physician, ating great doctor, mga minamahal, magsisilang tayo sa Panginoon. Malapay, pagalingin niyo po ako, ilayans mo lang iyong sarili. Malapay, nung patawarin niyo po ako, nakapag-isip ako ng hindi maganda sa kapwa ko, nakapagsalita ako, nakapagmura ako. Pagkatapos magsisi, magsumama sa Panginoon, nararamdaman natin, gumiginhawa tayo, yung sakit, pinagagaling ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya lahat ng bagay na ito na ating pong nabasa, ito po ay kailangan gagawin natin ng buong puso. Kailangan, mga kapatid, mula sa puso. Hindi pwedeng mula sa nguso o sa labi. Kailangan mula sa puso. Panginoon, kahit mahirap, gagawin ko. Kahit buhay ko pa, ang nakataya, gagawin ko. Dahil gusto ko iparamdam sa iyo. Panginoon, gusto ko maipakita sa iyo ng lahat ng iyong mga utos galing sa aking mga puso at gagawin ko ito ng buong puso. At tiyak, sigurado. Paglingon mo sa katabi mo, kapatid, tiyak tayo, langit. Amen! Paglingon mo sa kabila, Brad, langit. Pagtingin mo sa likod, sis, langit. Kahit pag-uwi mo, Brad, langit. Kahit dando ka na sa bahay, langit. Bakit? Grabing kagalakan eh. Alam mo, tiyak sigurado eh. Merong buhay na wala hanggan sa ating paglilingkod. Basahin natin last 2 verses. Pwede po ba tayong pumalakpak kung hindi pa tayo naiinip? Kindly po, last 2 verses, kakanta na po tayo. Dito po sa Aklat ng mga Awit, 119, talata po ay 11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Tingnan nyo, pag naingatan natin, ginagawa natin itong ng buong puso, hindi ka nagkakasala. Di ba? Alam po ba natin, pag tayo nagkasala, ang kabayaran ng kamatayan. Di ba? Dalawang klaseng kamatayan. Spiritually and literally. Pagpatay ka na spiritually, wala ka nang gana makinig. Di ba? Ayaw ka na. Paulit-ulit lang yan. Kahit paulit-ulit pa ito. Di ba? Yung kanin nga, paulit-ulit natin kinakain, hindi tayo nagsasawa. How much more yung Word of God? Huwag tayo magsasawa. Dahil dito tayo lulusog. Dito tayo tataba. Amen? Yung ating kaluluwa. Last verse na. Okay. Proverbs chapter 4 verse 13. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Yan, tiyak. Hawakan mo. Hawakan. Hindi literal to, Huwag mong ipapaagaw. Mamaya may bumulong eh. Bitawan mo na yan. Diba? May bubulong sa'yo. Naku, na-torment pa tayo. Ano ba? Mag-preselo tayo. Diba? Hindi yan tama. Sabihin mo ka na magbigay. Kabibigay mo lang, magbibigay ka na naman. Kaya minsan, ang kantay, lahat ay, di ba? Lahat ay ibibigay. Okay lang kung lahat bibigay.
Dahil di naman tayo pagkukulangin ng mahal ng Panginoon eh. Di ba? Kung lahat ibinigay mo, makita mo, paano ka samahan ng mahal ng Panginoon. Baka mamaya, isang araw, may kakatok sa'yo. Di ba? Sis, itong pagpapala. Kasi nasaksihan na natin eh. Napatunayan na natin. Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang banal na Biblia na ipinangaral sa atin. Pangawakan. Ha? Pangawakan, sabi sa Revelation, pangawakan. Ha? Huwag ibigay sa iba. Di ba? Amen? Pagpunta mo rito, may bumulong. Praise the Lord. May bumulong. Praise the Lord. Puri tayo. Puri. Bakit ganyan puri mo? May karamdaman kasi ako eh. Di ba? Bakit ganyan puri mo? May problema kasi ako eh. Ganun ba? Ako walang problema eh. Hindi ako magpuri. Mga kapatid, may problema man tayo, may pagsubok man tayo o wala, kailangan purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil tiyak, amen, may langit buhay na wala hanggan. Huwag natin papaagaw, kahit kanino man. Napakahalaga ng kaligtasan. God bless po mga kapatid at sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Gusto natin langit buhay na walang hanggan? Ingatan at sundin. At 100%, 100% walang pag-aalinlangan. Walang pangamba at takot. Merong buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Anytime babalik mahal na Panginoon, tiyak na, sama-sama tayo. Mga kapatid, kunin ang mahal na Panginoon, dagitin. Mukhaan, makita natin ang ating mahal na Panginoon. At dali na tayo sa kaharian niya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat mga kapatid ay umawit. Awitin natin ang pinagpalang awiting ito. Dahil napakabuti ng mahal na Panginoon. Napakaraming mga pagpapala. Di natin mabilang. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat. Alalahanin lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin. Huwag yung mga trials, huwag yung mga pagsubok, huwag yung mga criticism, huwag yung mga discouragement. Alalahanin natin ang mga pagpapala. Pasalamatan natin ang mga pagpapala. At tiyak, mga minamahal, sa oras na ito, dadaloy sa atin ang pagpapalang espiritual. Madadama natin ang kanyang matamis na presensya. God bless mo mga kapatid, tayong natin umawit. Katapatan mo, At ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher ng Ting Manala. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Paburit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Jesus. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahagi. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
mo sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Mula noon, luwalhatiin ka. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napakabuti mo, hindi ka napakabuti mo, hindi ka Panginoon, kay buti mo sa akin, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Kay buti mo sa akin. Amen, praise the Lord. Bawat salita ng Diyos sa atin napapakinggan, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid ko, pahalagahan po natin ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, sabi nga ng huling talata na binasa, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Kaya ano man ang napapakinggan sa pulpito na salita ng Diyos, ito po ay dapat talagang iniingatan. Basta ito po ay may pakinabang dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. This is the food of our soul and at the same time, this is a water of life. Tubig ng buhay. Na kung saan doble ang pagpapala na ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pagkain na yung kaluluwa, hindi ka na magugutom. At tubig ng buhay, hindi ka na mauuhaw. Kaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, hindi mo nahahanapin yung mga bagay dito na pansamantala sa sanlibutan. Katulad itong nagte-text, tumatawag nating mga kapatiran. Kayo po ay magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. At ito pong nanonood sa atin ngayon. Bakit daw tayo hindi maghimala sa mga patay? Alam mo, nanonood ka, pero wala kang alam sa salita ng Diyos. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Kaya nga meron mga lugar ng sementeryo para dun sa mga patay. Meron mga biktima ng COVID-19. Pagkatapos mamatay sa ospital, susunugin na. Tapos nadali na kagad dun sa libingan. Itong ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos, hindi ito para dito sa lupa, o hindi para sa Diyos sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Dahil wala kang alam sa salita ng Diyos, ito ang tignan mo, magbasa ka.
Government is for the people and people is for the government. Ibigay ang kay Cesar at ang kay Cesar. Ibigay ang sa Diyos at ang sa Diyos. Ngayon, kung ang dating reliyon natin, pabor, ng ikinakasal ay babae at lalaki, bago ka ipanganak, nagkaroon ka ng nanay at tatay. Ipinanganak tayo sa sanlibutan ng ating mga magulang ay babae at lalaki. Sa Biblia, si Adan at si Eva rin. Sila yung sinabihan ng malapitan na humayo kayo at magpakarami. Sa ating ngayong pamilya, ganun din. Ang sinasabi ng simbahan, ang sinasabi ng mga nasa reliyon. Pag kinasal yung lalaki at babae, sinasabi humayo kayo at magpakarami. Ngayon, meron tayong batas na ito ay pabor na si Pope Francis. Same-sex marriage. Ikakasal na yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hindi ka nagbabasa, hindi mo alam, sa ibang mga bansa nangyari na yan. O di sila mismo sumira ng batas nila na dati ang ikinakasal nila sa simbahan, lalaki at babae lang. Pero ngayon, pumabor na sila na kailangan na rin bigyan ng pagkakataon magsama yung lalaki at babae. Di nilabag na nila yung salita ng Diyos sa kanilang ipinapangaral. Nilabag na nila. Dati kumukuha tayo ng marriage license, babae at lalaki lang. E paano ngayon? Kukuha ba ng marriage license yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, bibigyan ba ng NSO o PSA? Bibigyan ba? Magiging pabor lang sa mga simbahan. Kaya leader ng mga reliyon, leader ng iba't ibang sekta, denominasyon, kakalat na sa ating bansa ang mga bakla, kakalat na sa ating bansa ang mga tomboy. Pero dito, ibahin nyo sa Jesus Miracle Crusade, mga bakla dito binago, mga tomboy dito binago, mga drug addict nagbago, mga shabu addict nagbago. Kaya kung ikaw ay hindi pa nagbabasa ng Biblia, dapat mamulat ka na. The government is for the people and people is for the government. Pumabor na rin si Presidente. Dati ayaw nila ito. Tinatago nga sa gobyerno yan eh. Nililihim nga eh. Na ayaw nilang malaman yung kanilang mga kasamaan sa trabaho, yung mga bakla, mga tomboy. Pati sa Kongreso, pati sa Senado, ayaw nila malaman. Pero ngayon, pag pumabor ang Presidente at binigyan na ng go signal ng reliyon, ano na mangyayari ngayon? Nisiraan na ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay ginawa na nilang baluktot. Dati, ang ating gobyerno, Cesar kay Cesar. Sa Diyos. Baka sa susunod, reliyon para sa reliyon. Ano ang pabor ng reliyon? Yung mga nasa sekta, yan, gusto nila yan. Kaya nga meron na tayong LGBTIQ. Baka sa susunod, magkaroon na sila ng community. Magkaroon na sila ng samahan. Baka ikaw, mabiktima ka niyan. Dahil pag ikaw ay sumama sa bakla, lalaki kang pogi, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, sa susunod, magbibistida ka na rin. Sa susunod, gagamit ka rin na ng BRA. Sa susunod, hahanapin mo na yung letter L.